This is the day the Lord has made. Let us be glad and rejoice in it. The stone rejected by the builders has become the cornerstone. Blessed Friday in the octave of Easter. We praise and thank you, dear God, for another day of life. We praise and thank you for the gift of love, the gift of family, of community, of belongingness, and the gift of today being one of the days na kung saan yung ating gospel ay napaka gandang pagnilayan, napakasarap himay-himayin ang bawat yugto o bawat portion ng kwento. Ito yung nangingisda sila, tapos si Simon Peter ay nanguna siya doon sa mga disipulo na sabi niya, mangingisda ako. Tapos wala silang mahuli. Siyempre, nandun na naman to the rescue ang ating si Jesus. Ito yung ikatlong moment na nagpakita siya sa mga disipulo after the resurrection. So, napakagandang pagnilayan ang parte na to na binigay ni Jesus ang order na ilagay nyo, ihagis nyo ang lambat dito sa gawi dito, at nagulat sila na napakaraming isda ang nahuli. Di ba wala nga silang mahuli? So, bawat isang kwento or isang phase ng kwento na to is magandang pagnilayan, yung pagsunod sa Diyos, yung pagtitiwala na wala nga kaming nahuli, kanina lang initya namin yung lambat, yung mga ganyan. Tapos yung pagmimilagro ni Jesus, na ibig sabihin lahat ng mga bagay na parang hindi posible sa kanya, yung mga bagay na sinubukan mo na, pero kapag ka yung sarili mo lang nalakas, wala kang magagawa. Pero kung ikaw ay maniniwala at magtitiwala kay Jesus na siya yung Diyos na hindi ka pababayaan, at siya yung magmimilagro sa mga yugto ng buhay mo na parang feeling mo wala ng pag-asa, parang feeling mo hindi na nagawa ko na ang lahat, pero naku, si Jesus hindi kanya pababayaan, sumunod ka lang. Kasi sumunod sila na sinabing ihagis mo dito sa loob, gawin ito. Sumunod sila, and my God, it's an enormous feeling na, oh my God, kanina wala, ngayon ang dami. At hindi masira ang lambat, ha? So, ibig sabihin, lahat ng mga ibibigay sa atin ng Panginoong Diyos ay puro kasaganaan. Para sa akin, ito yung isa pang point of reflection na hindi nababanggit ng iba, yung kasaganaan ang binibigay niya. Sabi nila, ang nagbibigay daw ng problema si Jesus. I beg to disagree. Hindi siya nagbibigay ng problema. Ang nagbibigay ng problema ay yung demonyo. Si Jesus, inaalaw niya yon kasi doon tayo lalakas. Doon tayo masusukat ang ating kakayanan at kakayahan to resist whatever negatives that will crop up in our situation, kung saan parang hindi maayos ang buhay. Tapos kung magre-resort tayo sa evil deeds, yan, dyan napapasok yun. Kaya every moment is a test of faith, be it maganda o hindi man maganda. Ika nga ni June is maganda man o hindi maganda, Diyos lang ang nakakaalam. Natatandaan niyo yung kwento ng mga chismoso-chismosa, napakagandang pagnilayan yun, di ba? And now, itong ating gospel for today is a reminder for us that yung Diyos natin hindi natutulog, hindi siya nagpapabaya, hindi niya pinababayaan yung mga taong naniniwala at nagtitiwala sa Kanya.
Kaya ikaw, kapatid, ikaw na nakikidasal ngayon, just continue to hold on to Him because He will always make sure that we are okay. Kagaya ngayon, meron kaming meeting, usapan ng mga sa nasisira naming damaged property sa Aguado. Alam ko, hindi madali ang pagdadaanan at pinagdadaanan namin. This is more than a year now. And sabi ko lang, Lord, ikaw po ang bahala. Kaya it's to my amazement, sa totoong buhay, ang mga structures ay nasisira na. Kami na lang ang natitira. At sa totoo lang, it's amazing that it is happening. Isa rin niyang patotoo na yung Diyos, hindi talaga siya nagpapabaya. Let us pray. Lord God, we are sorry for our sins, either of commission or omission. We pray for healing of those who are sick, those who are requesting for prayers, and those who are praying with us right here, right now. Panginoon, be with us always and in all ways, and allow your presence in our lives to manifest. Dear God, please stay with us, for without you, we are nothing. Napakadami po namin concerns, pero kayo po ay amazing God. Kaya naniniwala kami na hindi niyo po kami pababayaan. Always we pray in your mighty name through the intercession of our blessed Mama Mary. Amen. We pray for the soul of our dear Papa Benjamin, eternal rest grant unto him, O Lord, and let perpetual light shine upon him. May he rest in peace. Amen. We remember the birthday of our dear Benjamin Blaquera. Mahal na mahal pa namin pa. God bless.